Halina at inyong kamtan ang langit na kaharian, pamana ng Amang mahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Lalapit sa akin ang lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sinumang lumapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pababayaang mawala kahit isa sa mga ibinibigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo mo na po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pwede niyo po bang batiin ang inyong katabi ng magandang umaga? Mga kapatid, tuwing sumasapit pong ang ikalawa ng Nobyembre, atin pong ginugunita at ipinagdiriwang ang lahat ng mga pumanaw na Kristiyano. At kasama sa paggunita na ito ay inaalala din natin ang ating mga mahal sa buhay na nauna na at pumanaw, ang ating mga kakilala, mga mahal sa buhay at mga kaibigan. Pero mga kapatid, ang paggunita sa lahat ng pumanaw na Kristiyano ay pagpapaalala sa atin ng isang realidad. At ano po ito? Ang kamatayan. At alam po natin mga kapatid, ito po yung isang bagay na ayaw nating pag-usapan. Ayaw nating pag-usapan ng kamatayan. Kasi para sa atin ang kamatayan, walang kasiguraduhan. Ang kamatayan ay katapusan ng lahat. Kaya nga kapag napag-uusapan ng salitang kamatayan, lagi natin itong iniiwasan. Tama po ba? Pero mga kapatid, ang kamatayan ay mapangyayari sa ating lahat bilang mga tao. Lahat tayo ay mawawala sa buhay na ito. Lahat tayo ay papanaw sa mundong ito. Kaya hindi dapat katakutan ng kamatayan. Bagkus, dapat itong paghandaan. Kaya mamaya ho, pagkatapos ng misa, pag-usapan po ninyo. Okay lang ba? Parang ayaw po ninyo. Pag-usapan nyo, ano kaya ay kamamatay ko? Ano? No, tanungin nyo yung kapitbahay ninyo, anong gusto mong pagkamatay? Ano? Magagalit po yun. Pero mga kapatid, ito po ang isang realidad na dapat nating huwag katakutan, ngunit dapat paghandaan. Pero mga kapatid, aminin po natin o hindi, kung tutuusin ang kamatayan po ay hindi katapusan at hindi po nagpapatungkol na wala itong kasiguraduhan. Kaya nga po para sa ating mga Pilipino, pag tinatranslate po natin yung salitang death sa Tagalog, hindi lang natin sinasabing namatay o pumanaw ang taong ito. Pero paano natin tinatranslate ang salitang death sa Tagalog? Sumakabilang, kala ko, bahay ang sasagutin ninyo. Sumakabilang, buhay. Dahil alam natin mga kapatid, na kapag nagtatapos ang buhay natin dito sa lupa,
merong buhay na naghihintay sa atin sa kabila. At ito ang buhay na kapiling natin ang Diyos. Kaya nga mga kapatid, ang kamatayan, hindi dapat katakutan. Ngunit paghandaan natin dahil tayo'y haharap sa kaharian ng Diyos. Pero mga kapatid, alam natin ang realidad. Masakit po ang mawalan ng minamahal sa buhay. At marahil karamihan po sa atin dito, naranasan na po ang mawalan ng minamahal sa buhay. Tama po ba? Marahil ang ilan nawalan ng magulang, nawalan ng kaibigan, ang iba marahil nawalan ng anak, at mga malalapit na tao sa kanila. At tayo ay nakakaranas ng pangungulila, tayo ay nakakaranas ng hirap at pagdurusa. Pero tandaan natin mga kapatid, na kasama sa pagdurusa na ito, kapag tayo ay nawawala ng minamahal sa buhay, ay ang pagdiriwang. Isang malaking kabalintunaan po. Ano ang dapat ipagdiwang sa kamatayan? Wala naman po. Pero tandaan natin kapag merong pumanaw at merong sumakabilang buhay, hindi ang kamatayan ng ating ipinagdiriwang, kundi ang ipinagdiriwang po natin ay ang buhay na ipinagkaloob sa kanila ng Diyos. When we die here on earth, what we celebrate is not our death, but what we celebrate is the life that was given to us by God. At kung tutuusin mga kapatid, yung buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay regalo mula sa Diyos na dapat pag-ingatan, na dapat alagaan, na dapat pagyamanin. Kaya nga ipinagdiriwang ang buhay dahil ito'y pinagkaloob ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan din po yan sa buhay natin. Yung buhay po ba natin ay buhay na dapat ipagdiwang? Dahil kung ang buhay po natin ay buhay na dapat ipagdiwang, dapat ang buhay po natin ay magkaroon ng saysay. Alam niyo po kagabi, habang ako po ay nagdarasal, tinanong ko po yung aking sarili. Sabi ko sa aking sarili, kapag namatay kaya ako, marami kaya ang pupunta sa burol ko? Napaisip po ako, sabi ko, sa sungit kong ito, marami kaya ang pupunta? Sa higpit kong ito, marami kaya ang pupunta? Pero napagtanto ko mga kapatid, ang buhay ay pinagdiriwang kahit ano paman, dahil ang buhay ay hindi sa atin, kundi ang buhay ay ipinagkaloob ng Diyos. At kung yan ay pinagkaloob ng Diyos, hindi ka lang dapat mabuhay dahil humihinga ka, kundi nabubuhay ka dahil ang buhay mo ay may saysay. What we celebrate in death is not the death itself, but what we celebrate in death is the life that was entrusted to us by God. At tayo pong nabubuhay, tingnan natin, ipinagdiriwang po ba natin ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil ang buhay natin ay may saysay. Pangalawang bagay, ang kamatayan po ay malungkot. Ang kamatayan po ay may sakit. Pero tandaan din natin mga kapatid, na sa kabila ng lungkot at sakit ng kamatayan, meron po itong dinudulot na konsolasyon. Sinasabi po natin na ang kamatayan ay hindi katapusan, ngunit paghahanda sa buhay sa kabila. Pero tandaan din natin mga kapatid, na pagtawid natin sa buhay sa kabila, wala nang lungkot, wala nang sakit, wala nang paghihirap. Bagkus ang mararanasan ay tunay na kaligayahan, tunay na kapayapaan, dahil naniniwala tayo na sa buhay sa kabila, kapiling natin ang Diyos. Kapiling natin ang mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga mga kapatid, yung lungkot na nararanasan natin kapag merong pumanaw sa buhay, mawa
nawa po mapalitan ito ng kapayapaan dahil alam natin na yung taong pumanaw, hindi na makakaranas ng hirap, hindi na makakaranas ng lungkot, hindi na makakaranas ng mga pagsubok, bagkus ang mararanasan nila ay kaligayahan na ipinagkakaloob ng Diyos. Kaya nga, minsan nasabi ko sa aking sarili, yung mga pumanaw, masaya na. Wala nang lungkot. Dahil hindi na nila nararanasan yung mga bagay na nararanasan natin dito sa lupa. Yung napakadami nating problema, yung mga nagpapalungkot sa ating buhay, hindi na nila mararanasan yan. Dahil alam ko, sa piling ng Diyos, puno na sila ng kaligayahan. Panghuli mga kapatid, sa kabila ng lungkot ng kamatayan, sa kabila ng pangungulila, sa kabila ng pagluluksa, alam natin na merong Diyos. At kapag alam natin na merong Diyos, ibig sabihin, sa kabila ng ating kakulangan, puno pa rin ito ng pag-asa. Sabi po ni Jesus sa ating ebanghelyong napakinggan, lalapit sa akin ng lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin. Sa kabila ng pangungulila at pagluluksa natin, dahil sa mga nawala nating mga mahal sa buhay, patuloy ang buhay dahil merong Diyos na gumagabay. Patuloy ang buhay dahil alam natin na merong Diyos na hindi magpapabaya. Patuloy ang buhay dahil alam natin na merong Diyos na pupuno sa mga kakulangan na meron tayo. Dahil ang Diyos natin ay Diyos na nagkakaloob at nagbibigay ng pag-asa. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, yan po ang ipanalangin natin. Ipanalangin natin na makita natin ang realidad ng buhay. At kasama sa pagkita natin sa realidad ng buhay, makita natin ang realidad ng sumakbilang buhay. At kapag nakita natin to, mapagtanto po natin na ipagdiwang ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At kasama sa pagdiriwang na ito, mapagtanto din natin na ang buhay natin ay dapat magkaroon ng buhay na puno ng saysay. Sa araw na ito, mga kapatid, marami po sa atin ang magsisindi ng kandila at magtitirik ng kandila. Tama po ba? Nagtirik na po ba kayo ng kandila sa mga puntod ng inyong mga mahal sa buhay? Yung mga kandila po ba na itinirik ninyo, nandoon pa? O nakuha na? Pero tingnan natin mga kapatid, na yung kandilang itinirik natin, mauubos din po yun. Mamamatay din po ang sindi. Diba ho? Matutunaw din ang kandila. At yun din po ang realidad ng buhay. Ang realidad ng buhay natin na hindi tayo habang panahon dito sa lupa na nagbibigay ng ilaw. Ngunit sa mga panahon na tayo ay buhay, nawa tayo'y tunay na magbigay ng liwanag sa iba. Hindi man ito habang buhay, pero alam natin na sa dulo ng buhay natin, ang Diyos ay laging nandiyan. Ang Diyos ang tunay na kasama natin. Kaya nga kapag sinasabi natin sa isang taong nawalan ng minamahal sa buhay, anong sinasabi natin sa kanila? Rest in peace. Hindi dahil gusto na natin silang mamahinga, ngunit alam natin na kapag sinabi natin sila ay mamahinga sa kapayapaan, sila na ay kapiling na ng Diyos. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, nawa, yan din po ang mapagtanto natin. Ang realidad na hindi po tayo habang buhay sa mundong ito. Ngunit merong buhay na naghihintay sa atin kasama ang Diyos. Manahimik po tayong sumandali at atin pong alalahanin ang mga yumao nating mga mahal sa buhay.